Hello guys, welcome back to my channel Rico Mex TV. So guys, sa araw na to, pag-usapan natin ang ating mga video na mababa ang views at watch hour time, no? Hindi siya tumataas, naka-steady siya, no? So guys, mayroon pa tayong solusyon dyan. Ngayon, may ituturo ako sa inyo at isi-share na isang tips, no? Na very effective guys, no? Nice. Para madagdagan pa at ma-increase ang views ng ating mga video, no? So, very effective siya guys. So, gagamit tayo guys ng isang apps na ang tawag dito ay TubeBuddy. So guys, napakaganda ng apps na to guys, no? Ang TubeBuddy ay maraming maitutulong sa ating mga video. So kaya guys, kung interesado ka sa video na to, panoorin mo hanggang dulo para alam mo at para matulungan kita na tumaas din ang mga views ng inyong mga video dito sa YouTube. So, let's watch this. So guys, bago pa lang lahat, kung wala ka pang TubeBuddy apps, punta ka lang sa Play Store at i-download mo for free, no? So kung gusto mo naman ng mga features na upgraded, mayroon silang mga package dyan. And then, babayaran mo every month, no? Mayroon kang babayaran. At least ma-access mo yung mga features nila na mga bago, no? So ito, yung gamit natin kasi na features to, through by cellphone, magkaiba siya PC, no? Or personal computer, no? Mas upgrade yung sa personal computer. So okay pa rin guys kasi nakakatulong pa rin siya. Malaking bagay talaga pag gumamit tayo ng TubeBuddy, no? At madadagdagan ang ating mga views sa ating mga videos na mababa ang ratings or mababa ang views, no? So disclaimer hindi ko pinopromote ang apps na ito. Ito ay base sa aking experience, no? Nung ginamit ko, nag-improve ang aking mga videos at nadadagdagan ang mga views, no? So guys, first step na gagawin natin, punta lang tayo sa ating TubeBuddy apps, click natin. And then pag na-click natin, dito makikita nyo, no, yung total subscriber ko at ang mga video na in-upload ko, no. So dito guys, ma-monitor natin ang takbo ng ating mga video kung tumataas ba or bumababa, no. So mayroon dito sa baba kung makikita nyo, mayroon dyan na videos, comment, milestone, news, menu, yan yung mga feature ni TubeBuddy. So try natin i-click ang video ko na to guys para makita natin ang difference. So guys, kung makikita nyo, no, dito sa dashboard, dito sa taas, mayroon dyan best practices, mayroon tags, may thumbnails, circuit, and video lytics. So dito muna tayo sa best practices, no, is SEO. So ito guys, yung video na to, good yung binigay ni TubeBuddy, no? Kasi sa 10 out of 10, tatlo lang yung naging warning niya, no? So, ang tatlong naging warning, ibig sabihin yan, hindi nasunod ang tamang pag-upload or ang tamang procedure, no? Na ginagawa, no? Kagaya ng thumbnail, kasi sa thumbnail dapat ensure that your thumbnail shows up crisp and clear on all devices by publishing a high resolution version. So dapat ang high resolution version ng thumbnail natin is 1080 or yung frame rate niya is 30. So yan ang naka-plus ha. Yan, tingnan nyo sa screen. Yan dapat. So ngayon, ang number 2 ang tags length, no? Kasi kailangan nakalagay sa tag length, YouTube allows up to 500 characters when adding tags. Use as many as possible and keep tags relevant to your meaning video, no? So kailangan mahaba yung mga tags length mo, no? Para makutya lahat ng mga nag-search, no? Kailangan mahaba siya. So yan ang na-fail natin, no? Ang pangatlo, ito yung get a like on Facebook, no? So kailangan, sabi kasi dito, YouTube isn't the only place you should be sharing your video. Make sure you tell your connection on Facebook. So pwede mo siyang i-share sa mga platform like Facebook, no? Kung may Facebook ka, pwede mo siyang i-promote doon para makakuha ka ng mga likes, no, and views. And then sa TikTok pwede rin, no? So yun ang tatlo na hindi natin nasunod. So totally maganda pa rin ang performance, is good pa rin siya, no?
So itong thumbnail guys, pwede mo namang i-edit yan, no. Tapos palitan mo ng high resolution, no, para maging okay siya, no. Ang tag links ganun din, i-edit mo rin siya, pwede rin, no. Punta ka lang sa YouTube Studio, pwede mo siya i-edit. And then ito yung kagaya nito, yung sa social, no. So kailangan i-share mo siya, no, para magkaroon ka ng likes. So yun ang kagandahan dito sa TubeBuddy guys, no. Ma-monitor mo yung performance ng video. So punta tayo sa tags. Sa tags naman guys, dito makikita mo, no, kung may mga ranking ka na tags na ginagamit, magre-reflect dito yan. So dito wala pa, no. Ibig sabihin yung mga tags na ginamit natin, medyo hindi pa siya nagra-rank dito. So sa thumbnail, ang thumbnail naman dito guys, mayroon siyang analyzer, no. Ito nakalagay. Pag hindi siya recommended, lalagay dito yan, not recommendable. So yung sa atin, nakalagay recommended, ibig sabihin pasok siya, no. Kasi napalitan ko na siya, no. So maganda ang performance niya. So punta tayo sa ShareKit. So guys, kung bago ka pa sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. Pakihit na rin ang notification bell para update ka lagi sa ating mga bagong video na ina-upload dito sa YouTube. So guys, let's go! URL, title, tags, pwede mo siyang i-copy link, no? And then i-transfer mo sa description mo or sa mga comment section. So sa video latex, ito yan, makikita mo mga total views mo, no? Tapos yung mga engagement, SEO tags, no? Nakalagay dyan. So yun ang kagandahan dito sa TubeBuddy guys na sinasabi ko na may tendency talaga na makatulong siya na madagdagan ang ating mga views, no? Ma-increase dahil sa dito kasi makikita mo yung mga mali ng mga videos mo, no? Kagaya nito. So ito ginawa ko na rin to ng ito yung Facebook, paano mag-delete ng Facebook page. Binago ko na rin yan pero siyempre i-ano pa natin, observe natin kung anong takbo niya. Nabago yung mga hashtag, keywords, pati yung thumbnail, no? Binago kong resolution. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo ang dito naman sa baba, no? Ito yung mga video sa comment. Pwede ka rin mag-reply ka agad dito, no? Sa mga comment, no? Ng mga subscriber mo o viewers, no? So, pwede mo silang i-replyan agad. Ang gagawin mo lang dyan, hanapin mo kung anong na-comment nila, tapos i-click mo. Kagaya nito, ito, i-click mo lang yan, tapos yan, pwede ka na mag-type na i-reply and then send mo lang, no? So automatic yan. So pagkatapos dito tayo sa milestones, no? Click natin. Ito kagandahan rin ng milestone, no? Kasi ito pinapakita niya sa iyo yung mga achievement mo rito, no? Yung mga achievement mo pinapakita niya, no? At least may guide ka, di ba? Kagaya ng subscriber, views, upload, no? So dito sa baba sa upload, no, nakalagay, di ba, 140. So pag ginawa mong 150, ibig sabihin may kulang kang 10 videos na i-upload. So para ma-reach mong views na ito sa taas, no, magiging 225k siya, no. Pag na gawa mo siyang 150 video upload, no. So ganun ang ang expectation mo rito, parang may estimated na siya, no. So tapos dito pinopost niya yung mga achievement mo yan. Makikita mo naman yan. Kung kailan tumaas ang views mo, kailan ka na-reach mo yung ganito, di ba? Yung 1,3 subscriber nakalagay diyan. Achieve October 23, 2025, no? So maganda siya. So sa news wala naman tayo ditong pwedeng kasi ang mga news dito about lang naman sa TubeBuddy vlog, no? Mga filter. So dito, ang pinaka-importante dito guys sa menu, no? Dito guys sa Tag Explorer, no? Dito sample natin. Ito yung pwede kang gumawa ng mga hashtag, no? Or keywords na malalaman mo kung anong ang niya, yung epekto niya or pwede ba siyang pumatok or hindi, no? Sample tayo, ha. Kasi yung video ko na sa taas yung nakalagay doon paano malalaman ang mga subscriber. So mag-type tayo dito sample, how to see subscriber. Sample lang to guys, ha. So i-click mo kaagad ang done, no? Pag na-click mo ang done, lalabas yan dyan. So kung makikita nyo guys, no? Yan, tingnan nyo guys, ha. Kung makikita nyo sa overall, maganda siya, no? 73 moderate siya, no? Pag na-green siya guys, maganda ang ibig sabihin yan. Tapos sa search volume naman, sa pag-search, ito nakalagay siya sa orange, no? So medyo moderate lang din. And then dito sa competition, low siya, no? Di ba? Medyo
Hindi rin maganda, no? Medyo mababa yung competition. Pero mas maganda kasi guys kung green lahat, no? Pag green kasi talagang mas maganda siya, no? Ang green kasi guys, no? Ito, ipa-plus ko sa screen ko, no? Ang red kasi guys, ang ibig sabihin is bad or poor, no? Mahina. Stop and reconsider your keyword choice, no? So, pwede ka na magpalit, no? Kasi hindi siya maganda. And then, ang yellow, caution or average. You may want to wait and look for a better, no? So, pwede ka na magpalit, no? Greener keyword if possible, no? And then, sa green naman, ito yung good, excellent, no? The keyword is strong option to target for views and search rankings, no? So, maganda ang green. So, yun ang ibig sabihin ng mga color na yan, guys, no? Sa TubeBuddy. So, magandang pattern siya, no? Para ma-distinguish natin yung mga ginagawa nating hashtag or keywords kung talagang pasok siya sa panlasa ng mga viewers. So, yun mga guys, no? Ang ibig sabihin ng tatlong color na dapat nating tandaan, no? Pag naglalagay tayo dito ng mga keywords or hashtag na i-explore natin, no? Dito ka magbe-base, no? Pag green siya, ibig sabihin, i-continue mo, mas maganda yun guys, no? So yun lang mga guys, thank you for watching my video at sana nakatulong ang video na to sa inyo. At guys, huwag kalimutan, mag-likes, share, and comment sa comment section. At kung gusto kang maitanong, mag-iwan ka na lang ng comment mo dyan at sasagutin ko isa-isa. Hanggat kaya natin guys. At kung gusto nyo pang manood ng iba ko pang video, may lalabas dyan sa end screen sa dulo. I-click nyo na lang ang video na yan at para marami pa kayong malalaman at matutunan dito sa aking YouTube channel. So maraming salamat and God bless.